Hi, Aries Loves! Welcome back to my Purple Aries channel video. Ang tagal ko nang hindi nakagawa ng ganitong video. So, yun! This is going to be my October favorites na video. And guys, this is going to be a collaboration with my very good friend, my sis Raze. So please make sure to check her out. Simply Raze ang kanyang channel. I'll definitely link her YouTube channel and video down in the description box. Sobrang bongga yang si sis Raze kasi mahilig siya gumawa ng mga makeup reviews, nagvo-vlog din siya, and meron din siyang mga story time about her experiences sa buhay. Kaya please check her channel. Promise, worth it. Marami kayong makikita, mapapanood sa channel niya. Gagawa rin siya ng October favorites niya, kaya panoorin niyo rin yon mga kapatid. So, let's start. Uunahin ko muna is mga products sa aking hair lalo, kasi ito talaga yung parang highlights ng aking October simula nung nagpakulay ako. And shout out to my Ate Jaja! Hi, gorgeous! Hi, Ate Jaja! Thank you for, you know, making my dreams come true. So, ito talaga yung top 1 na favorite ko ngayong October kasi talagang big change siya. First time kong mag-bleach ng buhok. First time kong mag-color ng my highlights. Parang ang zozzy niya lang talaga tignan, guys. So, this is going to be my top favorite ngayong October, ang aking hair color from Ate Jaja. So, medyo maraming color siya, guys. Ano siya? Light blonde, ash blonde, tas with highlights, aka balayage, if I'm saying that correctly. So, ito yung mga ginagamit ko para ma-maintain ko na maayos yung kanyang kalagayan. So, first, ito talaga yung holy grail ko. Malapit na maubos. Ito yung Keratin Hair Reconstructor 1-minute hair treatment for sensitized hair. And this one, I got this from Pretty Angel Shop. Sobrang ganda niya sa buhok. Nagamit ko na siya nung wala pa akong color and maganda. But this is a very big help. Simula na nagkaroon ako ng kulay sa buhok, kino-concentrate ko siya dun sa ends. Kasi yun yung kadalasang dry, diba? And kung wala to, patay. Yung hair ko, hindi siya ganun ka-manageable. So, sobrang ganda. And I've heard nagkakaubusan ng stocks. Thank you so much, Sis Charlene, if you're watching. Ito talaga yung holy grail ng aking buhok. So, yeah. Let's now move on sa isa pang holy grail ng aking buhok, aka malapit na ring maubos pala to, aka Clariel Repair Lotion. Hindi ko alam kung nakikita nyo sa camera, pero nandito na lang siya. Lagi ko siyang ginagamit pagkatapos ko maligo habang damp pa yung aking hair lalo. Ini-spray ko na siya. Sobrang bango niya. Amoy malinis yung buhok pagkatapos. So, yun lang yung mga ginagamit ko sa buhok. And let's now move on sa sabon. Recently, nasabi ko na sa inyo na gumagamit ako ng bleaching cream sa aking kilikili. And sobrang favorite ko din yon. Pero nandun siya sa my ref. Ang mapapakita ko na lang sa inyo is yung naubos ko na. And this is from Zain Skin Bleaching Cream. So, etong maliit, cost 100 pesos. And naubos ko na siya. And maganda yung naging result sa akin. Ayoko pa lang ipakita sa inyo, guys, kasi nagbabalat yung kilikili ko as of the moment. Kaya bumili ako ng mas malaki. And thank you, Zain Skin, kasi pinadala nila ako ng complete range ng kanilang beauty products. So, ang ginagamit kong sabon noong October is this. Zain Skin na 5-in-1 Herbal Whitening Soap. Sobrang bango nito, kaya gustong-gusto ko siya. And ginagamit ko sa face, sa kilikili, yung mga parts na gusto ko talaga na i-lighten up is this Kojic Whitening Soap Face and Body. Pwede siya sa mukha. And marami nagsabi na glowing, keme. So, ito yung ginagamit kong sabon, guys. Hindi ko lang alam kung magkano siya. But I'm also going to link Zain Skin Facebook page down in the description box para ma-message nyo sila, ma-inquire nyo sila kung magkano, kung nag-ship ba sila. So, ito yung aking ginagamit na sabon. So, ginagamit ko din yung kanilang lotion, pero hindi ko pa masyadong masasabing favorite ko siya kasi parang 3 days ko palang ginagamit yung lotion. And let's now move on sa aking ginagamit na feminine wash. I know, TMI, but I'm loving this. Kita nyo ba, guys? Ito yung Glutamax Light and Tight Feminine Wash. Bakit ko siya nagustuhan? Actually, ubos na talaga siya. Nagustuhan ko siya kasi nakita ko nag-lighten talaga yung bikini area, but hindi yun talagang, wow, sobrang lighten na mistisa na yung aking ano. Kumbaga, nakita ko na may improvement
na talagang gumagana siya. So, I think I'm going to purchase another bottle. Ito, gusto ko i-share sa inyo. Ito yung ginagamit ko na facial wash. May mga nagme-message sa Facebook page kung ano yung ginagamit ko currently na facial wash. Nalaglag siya. Wait lang. Anak! This is the Eye White Whitening Whitening Vita Facial Wash. Nakaka-whiten siya ng face, and ang gusto ko sa kanya, hindi siya katulad ng ibang facial wash na magrasa-grasa pa rin yung pakiramdam, ma-oily pa din. Pag ginamit nyo siya, squeaky clean. Kumbaga sa plato, parang nag-joy ka. Kasi wala nang sebo yung mukha mo. Kaya gustong-gusto ko. Plus yung amoy, hindi siya floral, amoy malinis. Kaya feel na feel mo talaga na ang linis-linis ng face mo. Ginagamit ko to kahit may makeup ako, and naaalis niya yung mga makeup. Maliban na lang dun sa mga waterproof. Medyo nahihirapan ako alisin. But this is superb. Pag naubos to, bibili pa ako ng panibago. Bigay ito ng Eye White Korea. Thank you, Eye White Korea. Nagustuhan ko to. If I'm not mistaken, this is roughly 180 pesos. Parang 178 or 179 siya. And another product from Eye White Korea na sobrang nagustuhan ko is this. This is my holy grail moisturizer sa mga oily ang skin, pero meron kayong mga dry patches, tapos ikaw yung type ng tao na ayaw mo yung malagkit feeling. Halos lahat naman tayo ayaw nun. Ito na yung perfect moisturizer. Not kidding hindi porket binigay nila to ng libre. Nung na-try ko, talagang sobrang bonggang-bongga. Gagawa ako ng vlog post. Medyo busy lang ako. Pero, guys, ito na yun. Ito yung best moisturizer na na-try ko. Para siyang primer Kasi, pag nilagay mo siya sa face mo, pag nilagay mo siya sa palm, ano lang siya, gel. Para siyang gel. Hindi ko alam kung gel type ba siya or ano. Pero, matte yung itsura niya. Pero, pag, ewan ko kung close up ko, guys, Pero, pag nirub mo na siya, nagiging water siya. Walang sticky feeling. Ewan ko nakita nyo, pero yan nagiging water siya. Tapos, at the same time, ina-absorb siya ng skin. Nawala na. Tapos, matte. Parang velvety yung feeling. Walang lagkit na mararanasan nyo katulad sa ibang mga moisturizer. So, yon. Masatawag ko siya na moisturizer plus primer kasi mas nag-i-stay yung makeup ko pag meron ako nito. Nilalagay ko siya sa ilong kasi dito talaga yung mga dry patches ko, and naaalis niya yung mga tuklap-tuklap na balat. Kaya I love this product. Ito pala, guys, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Favorite toothpaste ko for the month of October is this Arm & Hammer extra whitening na ano ba to? Toothpaste. So, yeah. Alam ko Arm & Hammer, kilala siya as brand ng baking soda. And this one, meron din siyang baking soda. Dati nung nagpa-cleaning ako sa dentist namin, sinabi ko sa kanya, magkano magpa-whitening or magpa-bleach ng ngipin. Sabi niya, huwag ka na mag-ganon-ganon. Ano ka lang, maglagay ka lang ng baking soda sa water, tapos kuha ka ng cotton, i-dip mo lang siya, tapos i-ano mo lang sa ngipin mo, ikas-kas-kas mo lang na ganyan, sabi niya. Tapos, leave mo lang for about 5 minutes. Yun na yun. Hindi mo na kailangan mag-chemical o kaya magpunta pa sa dentist for bleaching. Kaya natuwa ako nung nakakita na ako ng toothpaste na merong baking soda. Hindi ko na kailangan mag-effort pa maglagay ng baking soda. So, yan. Medyo marami nakakapansin, maputi daw yung ipin ko. Ewan ko, maputi ba? Feeling ko nga maano siya ma-orange, ma-yellowish, pero yan. Ito yung ginagamit ko na toothpaste. Yarn. Ano ba? Let's now move on sa skincare. Ang favorite ko talagang gamitin na skincare is this. Ito lang, sa SK product, facial treatment na essence. Ginagamit ko siya kada gabi and gumigising ako. Yung balat ko parang ang sarap niyang hawakan kasi ang kinis niya. Hindi siya katulad ng mga dating gising ko na magaspang, merong mga namamalat-malat everywhere. Ito nung in-start ko siyang gamitin, ang ganda. And sobrang thankful ako na nag-attend ako ng first Beauty Bound Asia na meeting kasi nagbigay sila nito. Sayang lang di ako naka-attend ng pangalawa. Meron pa sanang ibang set. But I'm thankful for this already, guys. Hindi ko alam kung magkano yung exact price niya, pero base sa aking na research para sa ating mga budget. Ewan ko lang, pero malabo na makabili pa ako ulit nito pag naubos ko to kasi sobrang mahal niya. So, yun lang.
tipid-tipid lang. Hindi ko na siya ginagamitan ng bulak. Thank you po sa mga nag-suggest na wag na daw akong gumamit na bulak para yung mga product talaga mapunta sa face ko, walang masayang sa bulak. So, yan. Ito yung essence ng SK2. Yarn! Tapos, medyo naggagawa ako ng mga, napapadami yung paggawa ko ng swatch video ng mga lipstick. Kaya ito talaga yung holy grail ng aking bibig. Apart from sugar na kinakaskas ko para ma-exfoliate yung aking lips. Ito yung aking naging katuwang sa aking mga swatch review. Ito yung HBC Essentials Petroleum Jelly na merong vitamin E. Nakalimutan ko na kung magkano. Basta meron siya sa mga HBC na boutique. So, yun. Favorite ko to. Petroleum jelly siya, pero gusto ko yung amoy niya. So, yan. Speaking of swatches, meron ako mga favorite na lip liners na siguro napanood nyo na. And these are from Etude House. 99 pesos each lang siya. Ito yung kanilang Soft Touch Auto Lip Liner. And na-mention ko na sa inyo dun sa aking video na dalawa yung naging favorite shade ko. Itong isa, yung dark red. Sobrang gusto ko yung kanyang hue kasi ang lakas niya makaputi ng ipin, tsaka ang sexy-sexy niya tignan. Ito yung number 4. And ito yung next favorite ko na shade, yung number 5. Perfect siya for everyday. So, yun. Lalamunan ko. Wait lang guys, inom na akong tubig. Oh, speaking of tubig, isama ko na rin ito sa favorite ko. Ito yung lagi kong dala-dala dito sa kwarto pag nag-home base job ako. Ito yung nakuha ko, libre lang to sa Magnolia. I believe this is 1 liter. So, very helpful siya sa akin kasi inom ako ng inom. Pag nakikita ko may laman pa siya, kailangan maubos ko. Kasi ako yung tipo ng tao na hindi ako mahilig sa tubig. Minsan nakaka-survive ako ng isang araw, di ako umiinom ng tubig. And masama yun. Yun, going back sa makeup, favorites, ito yung all-time favorite siguro. Ito yung isang lip liner na isasama ko siya sa lahat ng buwan na favorite ko. Ito yung nakalagay sa lips ko, sa ilalim meron pa akong tinap dyan, pero, grabe guys, mauubos na siya. Bala ko bumili ng 3 na, kasi baka magkaubusan, ano na to, parang ma-face out na siya. Kasi favorite ko talaga to. Ito yung Sansan lip liner. Marami na nagtanong sa inyo nito guys. Tapos, wala siyang color. Wala siyang shade. Pero alam ko 3 shade lang naman to. Isang red, isang sobrang pink, and ito yung nasa gitna. Guys, ito na talaga yung aking ultimate favorite lip liner. Ito yung kanyang swatch. Pag nilagay mo siya sa lips, ang lakas niyang maka-fresh. Blooming na blooming lang yung itsura mo. Tapos yung lips mo, hindi siya nakaka-dry ng lips. Kaya gustong gusto ko siya. Ito yung shade niya. Ganda. Guys, bili na kayo. 99 lang ata to. So, yun. Let's now move sa aking other makeup favorites. So, pinangkikilay ko for the month of October is this. Ultimate favorite ko din to. This is yung Etude House na drawing eyebrow pencil. Ito yung pinanggawa ko nitong kilay ko ngayon. And I'm in the shade 01. Favorite na favorite ko to kasi meron ka ng auto eyebrow. Hindi mo na kailangan ng pantasa. Plus, meron ka pang brush. 'Di ba? So, wala pa tong 200. 150 lang ata to. Kaya, ayos. Push. Next is itong Sleek Makeup waterproof eyeliner pen ng Shawel. Nagawa na rin ako nito ng first impression and sobrang nagustuhan ko to kasi madali siyang gamitin, para lang siyang pentel pen. To, yan. Ito yung ginagamit ko. Tapos sobrang black na black siya. Ito yung ginagamit ko pang liquid eyeliner. Ito yung ginagamit ko na panglagay dito sa taas ng aking eyes, pang cat eye. So, yun. Tapos, medyo nahihilig ako ngayon mag-black eyeliner kasi parang nai-intensify yung itsura ng eyes. Tsaka nangingibabaw yung ganda ng paglagay ng eyeshadow pag nagba-black eyeliner. And ito yung favorite ko. This is Maybelline Crayon Liner in Black. Sobrang creamy niya. Tsaka pag nilagay mo siya sa eyes, madali siyang i-glide. So, yan. Kita niyo, black na black siya. And this is also, I think, for 99 pesos lang siya. Tapos, ano pa ba? Yan. Speaking of lips, let's now move na
sa aking favorite. Ito din guys, siguro ito rin yung isa sa mga lipstick na masasama sa laging favorite ko kada buwan. Ito yung Fashion 21 All Day Bronze. Ito, ang pinapartner ko dito. Lalo na pag nagre-review ako ng mga foundation, BB cream, ito yung pinagpa-partner ko. Ang ganda-ganda nilang dalawa. Perfect combo sila. And if I'm not mistaken, this is for roughly parang 200 pesos. Fashion 21 All Day Bronze. Ito yung kanyang swatch. Ang ganda-ganda nito sa labi. Malakas nito makapagpaputi ng teeth. So, yarn! Next is this. Pagkatapos ng petroleum jelly. Alam ko petroleum jelly lang din to eh. Pero, yeah. Ito, yung Vaseline. Going back. Itong Vaseline Lip Therapy na advanced formula, ito yung ginagamit ko bago ako mag-makeup, bago ako maglagay ng lipstick sa aking lips. At let's now move on sa brush. Ito ang aking ginamit na brush and madumi na sila. So you can see, these are from Pretty Angel shop as well. Yung aking Moonkini na brush, ginagamit ko to panlagay ng powder. And this Everyday Minerals, ginagamit ko pang lagay ng mga BB cream, tsaka ng blush on. Yan, kita nyo, pink na siya. And yeah, ilang beses ko na itong nahugasan. 3, walang nalalagas sa kanila. So, worth buying sila. Tsaka, sobrang madumi na pala. Sobrang lambot niya sa face. Tsaka, bagay na bagay siya panlagay ng mga liquid foundation. Yes. Okay, speaking of foundation, I have 3 products here sa Fizz. First is this Mary Kay. Time-wise, meron akong review nito. And dun sa review ko, medyo talagang na-disappoint ako ng una kasi nag-ano siya, parang namumuo siya sa face. Yung pala, may tamang paglalagay. Kung katulad nyo ako na may mga areas sa face nyo na nagda-dry, may mga dry patches kayo, ang sagot lang is moisturizer plus primer plus itong Mary Kay. Pak! I like it. Kasi never ako naging oily dito. Matte kung matte ang labanan. Ito yung pinaka-matte na foundation na na-try ko. And worth it siya. Alam ko medyo pricey. Marami nag-comment na pricey siya. Pero a little goes a long way. Kaya matipid na tidno, guys. Ito yung ginagamit ko nung umaalis ako, nung nagpunta ako kay na Ate Jaja, nung nagpunta ako sa studio ni Joyce. Ang tagal niya sa face. Maganda to. Sobrang worth it. Mahal siya, pero alam mo yung pera mo hindi masasayang. So, I'm in the shade beige 2. Again, this is Mary Kay Time Wise Matte Wear Foundation. At ito, nakita nyo na rin to siguro, na-review ko na. Guys, hindi porket sinasend sa akin ng mga online shop, sinasabi ko ang favorite ko na, tinatry ko siya, hindi ko ilalagay ang anumang product kung hindi siya deserving, and kung hindi ko talaga siya naging favorite. So, honest tayo dito. Okay? So, yan. Disclaimer lang. Ito, yung isang favorite ko pa is, this is the Naturactor. Ito naman, talagang gamit lang kayo ng mattifying powder. Pak na pak to. Isang gamitan ko lang dito, sobrang napawaw ako. Pero kung oiliness kayo guys, kailangan nyo talaga ng mattifying powder tsaka primer. And I'm in the shade 151. At kung oiliness naman kayo, ito yung naging aking katuwang sa pag-alis ng mga grasa-grasa, ng mga oil sa aking muka. Ewan ko kung may binibenta pang ganito kasi matagal na sa akin to, ngayon ko lang uli ginamit. Ito yung Labworks Oil Control Film, Maximum Oil Absorption. Sobrang gusto ko to kasi makikita ko talaga kung gaano kadami yung na-produce na oil ng aking face lalo. So, yan. Yan. Tak! Nakita nyo, diba? Ang tagal ko nang hindi nagbablot. Ngayon lang ako uli nahilig sa blotting. So, yan. Hindi ko na alam guys kung may available pa, pero this is my favorite oil control film. Let's now move on sa blush. Dalawa yung ginagamit kong blush this month. And ito yung favorite ko as of the moment, yung Sansa na Berry Bloom. Mura lang to guys and sobrang pigmented niya. See? Konting-konti lang. Kaya matipid to, kaya I like it. Tapos, ginagamit kong pang highlight, pang lagay-lagay dito ng mga parang effect-effect na glowing ka. Ito naman yung terracotta blusher ng Shawil. Guys, 252, pero boom, pak! Pak na pak talaga to guys, kasi bake siya. Ewan ko kung nakikita nyo, pero nakaangat siya. Sobrang pigmented din siya, tsaka
Ang ganda ng effect niya sa face. Ito pala is number 1. Pakita ko sa inyo Ewan ko nakikita nyo, pero yan kumikinang-kinang and ang ganda-ganda niya sa face. Lagay nyo lang ng ganyan. Ganyan. Diba? Pak! So, yan. Favorite ko to na highlighter. Sa eyes ko naman, ang ginagamit ko ng pang-curl, nahihilig ako sa false eyelashes. Halos kada makeup tutorial ko, nagpo-false eyelashes na ata ako. Tapos nung umaalis ako, nagpunta ako kay na Ate Jaja. Nung umalis ako, nagbili ako dun sa Candy Love Art Studio. Naka-false eyelashes na ako. And ngayon ko lang talaga na a-appreciate na iba pala talaga yung ganda pag naka-false eyelashes. Mas parang na-e-enhance yung mata. And ang favorite ko is, again, from Pretty Angel Shop. Sobrang natural looking na lashes. May kita nyo, maubos ko na siya. Ito yung kanilang Taiwan false eyelashes. 100 pesos lang to, 10 piraso. So, lumalabas 10 piso lang yung isang pair, 'di ba? Kaya, I like it. Mauubos ko na siya. Kailangan ko na bumili uli. And, ginagamit ko para maging mas natural looking, magsama yung peke, tsaka yung totoong pilik mata ko. This is yung Maybelline Hyper Curl. Malakas siya makapagpa-curl lalo, kaya bonggages. So, yun. Speaking of makeup pala, magamit ako ng makeup brush cleaner para hindi ako laban ng laba. Kada makeup ko, kung hindi naman sobrang madumi yung brush, nililinisan ko na agad. Mauubos na siya. This is from Jassy Collections. Makeup brush cleaner. Excuse me, I think 400 pesos to. And mauubos na. Ewan ko kung nakikita nyo. Kailangan ko na bumili. Ewan ko, parang may special formula siya na nakakaalis talaga siya ng makeup sa brush. Hindi lang siya basta tubig. Gustong-gusto ko din yung amoy niya kasi amoy malinis yung brush ko pagkatapos. Kaya, yun. Holy Grail. Maubos na. And now, we're down sa mga naging favorite ko na cutics or nail polishes. Ito na sila. Medyo madami sila. Syempre, favorite ko yung suot ko ngayon. Ito ay from Sansan. Favorite kong nail polish brand yung Sansan kasi hindi sila mabilis maglabnaw, maglapot. Kaya maganda yung consistency nila, tsaka mura lang, 45 pesos lang. Ito yung suot ko ngayon. Yan. And isa pa ng nail polish na favorite kong brand is yung Jukars. Ito yung nasa Shawil to Shawil na makeup counter. Try nyo to, guys. Ang dami nilang color selection. Tapos mura lang, 39 pesos lang. Tsaka ang ganda ng itsura niya. Parang syalang-syala yung itsura niya. So yan, ito yung mga favorite ko pang everyday. Number 36 tsaka A68. So yan. And ito ang star ng aking mga nail polishes. Tiyanan! Buti na lang dalawa yung nabili ko, pero kailangan ko na mag-hoard. Ito yung Bobby Nail Cream na matte. Ginagawa niyang matte. Sabi nila bagay daw to sa black nail polish, kaya definitely tatry ko. Ang galing lang kasi ang ganda, nagiging matte kumbaga sa lipstick. Ang cute! So yun. Tapos ano pa ba? Mga favorite ko. Ayun, ito. Nahilig ako sa ganitong klaseng earrings. Nakabili ako nito sa Divisoria Mas mura sa Divisoria. Parang bad girl ang itsura pag nakaganito. Teka lang guys, kakabit ko. So, yan. Nahilig ako sa mga ganyang earrings. Yung mga parang nakakonekta sa kabilang taas. So, yun. Tapos, sa accessories naman, ito yung aking favorite so far na necklace. This is only for 45 pesos, kung tama yung pagkaka-recall ko. This is from Divisoria and sobrang ganda niya pag nakasuot na. Parang sosyalang-syala siya. So, yun lang. I think that is it. Yun na yung mga makeup, mga skincare, mga kung anik-anik na naging favorite ko this month of October. And kayo guys, ano yung mga naging favorite nyo ngayong October? Just comment down below kung ano yung mga products dun na natry nyo na and ano yung naging results sa inyo. And again, please don't forget to watch my beautiful sister, Razel. Simply Rays. So, that is it, Iris Loves. Salamat po sa panonood. I'll definitely see you on my next video, ha? Bye-bye! Hi, Sis Rays! Bye-bye!